Sino siya? Hindi siya si Darna. May bago tayong tagapagligtas. Sino kaya? Sino siya? Ba't ganun? Nangangailangan ba ng tulong ko? May nauna na sa'yo eh. Nalagkit siya. Ginagawa mo! Ano ginagawa mo? Hindi niya alam na nakakasakit siya. Hindi niya gustong patayin sila. Kaya hanggang ngayon hindi ko sinasabi sa kanya na dahil sa kanya kaya sila namatay. Sino hong sila? Sino hong sila ang tinutukoy niyo? Sila na mismo. Nakapatay sa mga magulang nilang maliit pa siya. Hawakan mo Wala na yun. aking mga kamay. Sa unang-unang pagkakataon, Pasan ko ang daigdig. aaminin ko sa'yo na mahal mo kita. Kay kapiling na di na nag-iisa. Alam mo, Nada, hindi ko na hayaang mawala ka pa ulit sa akin. Ngayon alam ko na kaya ako binigyan ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Para sa pagkakataong ito, makasama na kita. Isang babaeng naghiwa-hiwalay naman ng parte ng katawan ngayon? Naku, hindi magtatagal. Hindi lang sa Maynila, sasalakay ang mga kakaibang nilalang na yan. Huwag naman sana, buti na lang. Dito sa probinsya, normal ang takbo ng buhay. So, nakakag sa probinsya. Akala ko napunta niyo lang na yan. Oo nga. Parang ganun ginawa ko ah. Makauwi na nga. Parang tayo lang katakot dito tayo.
Hindi matututunan ng puso kung sinong gusto niya mahalin. Siya naniniwala kung ibang babae siya, hindi mo na kailangang pilitin upang mahalin ka. Hindi ako yung babae yun. Mabuti na lang naagapan ko ng sedative. Baka kung ano pa magawa ng batang yan. Oo nga, pero gigising at gigising si Lenlen. At some point, huhupa yung pangpakalmang tinurok mo sa kanya. Don't worry. Alam naman niyang wala tayong kinalaman sa pagkamatay ng lolo niya eh. Besides, siguro naman alam ng isang batang paslit kung ano ibig sabihin ng inatake na puso. Dok! 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 Hindi pwede. Paano ba to? Hindi, gusto mo gulpihin ko to? Ha? Uwi tayo kasi Hindi, hinihiya ako sa iyo eh. Ha? hinahanap Hinihiya ka ako ng sa puso inyo eh. natin. Ha? Hinahanap ka Teka, ng teka. puso. Halika na, tiyasin mo naman! Ha? Ano nangyari ka? Gusto mo pagmakati ka ng masama eh! Wala ka ba? Hindi na niya magtapos sa babae! Salamat, maraming salamat. Buti na lang na effective pa rin ang sedatives na ginamit ko kay Lenlen kahit isa siyang super being. Make sure na all locks are secure para kahit magising si Lenlen, hindi siya makakatakas, ha? Yes, Dr. Morgan. And Dr. Senya, once again, ngayon na alam mo na yung kakayahan at nakaraan ng batang yan, siguro naman mas madali na sa iyong sundan ng advice ko, ha? And in addition to that, wag na wag kang ma-attack sa mga subjects mo. Anong pangalan mo? Kilala mo ba si Darna? Kaya naman talaga ata kayong mga superheroes eh. Mahirap na interview. Saan ka ba nagmula? Sino kaya siya? Kakaibang nilalang. Pero, tumutulong siya sa mga tao. Ibig sabihin, hindi siya kampo ni Braguda. Oh, baka mabinat ka. Huwag ka magpuyat. Tapos na yung sorpresa. Tingnan mo to. Kanina ayaw mo patulogin, tapos ngayon naman. Ay, nako. Huwag ka mag-alala. Bukas, pagising mo, dito pa rin ako. Kung nanonood ka man, Darna, gusto naming malaman kung ano ang masasabi mo sa pagdating ng bagong nilalang sa ating bayan. Kilala mo ba siya? Magkapareho ba kayo ng pinanggalingan? At higit sa lahat, ang tanong ng marami, hindi ka ba na-insecure sa pagpasok niya sa eksena? Tama na yan. Matulog ka na. Pero alam mo, para sa akin, si Darna pa rin ang bayani natin. Paano mo naman nasabi? Dahil hindi lang siya nagliligtas ng mga naaapit na nangangailangan. Naging kaibigan ko din siya eh. Alam mo, kung hindi nga dahil sa panahong inalay niya para makinig sa akin, malamang nawalan na ako ng pag-asa na magkakabalikan pa tayo.
Mabuti naman at meron kang nakakausap nung mga panahon nagkakalabuan tayo. Hayaan mo, pag may pagkakataon, ipapakilala kita sa kanya. Siguradong matutuwa yan kapag nalaman niya yung nangyayari ngayon sa atin. Sige, pag merong pagkakataon. Mga agaw ka, Narda! Mga agaw ka! Bakit simula pagkabata, hindi ka na nawala sa buhay ko! Ano ba ang pinag-aaksayahan mo ng panahon, Valentina? Dalawang walang kakwenta-kwentang mortal. Hindi ka pa nadala. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa mga yan. Ang asikasuhin mo. Kung paano mo makukuha ang puting bato. Hindi mo naiintindihan. Kung gaano kahalaga sa'yo yung puting bato na yan, ganoon din kahalaga sa akin si Efren. Basahin mo, bossing. Siguradong matutuwa ka. May offer tayong maging in-house photographer sa isang ad agency abroad. Exactly. Di ba nung pa natin gusto mag-abroad? Kontrata na to ah. See? Dream come true na to. Ito na yung hinihintay nating break. Magandang career move yan, boss. Sandali lang sa kusina lang muna ako. Ano? Ayusin ko na ba yung passport natin? Magkakahiwalay na naman kami ni Efren. Oh, hi. Sabi ko naman sa'yo, attorney, makukumbinsi ko din si June. Well, Carol, sa last will and testament ni Salve, you get 50% of all the Orendayan assets. And you get 50% of the rest as well, being the real son. And let me just check if you signed. Ate, nandito ka pa pala. Bakit parang tanghali ka na yata? Naghahanap na ako ng trabaho. Nag-resign na ako dun sa una. Nag-resign ka? Bakit? Ba, ang dami mong tanong. Sorry, ate. Siya, alis na ako. May job interview pa ako sa isang photographer. Nangangailangan ng sekretary. Alis ka ba? Oo, kailangan ko si umuwi. Baka kasi nag-aalala na sila Lola. Narda, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Yung tungkol sa kontrata. Huwag kang mag-alala, Efren, kung ano yung maging desisyon mo. Suportahan kita. Hindi, Narda. Anong saysay ng ibang bagay? Anong saysay ng karangyaan kung magkakaiwalay ulit tayo? Efren, ayoko naman maging hadlang sa... Don't worry, Narda. Ito yung gusto kong gawin.